Yung puti mo na dark legged, anong bloodline yan? Black Kelso na sila. Black Kelso. Oo. Bakit puti? Tapos Yung ano ko, mineral water din. Mahirap talaga magpalaki ng sisiw kung ano, yung talagang magkasakit, mag-ipot ng ano, Basa. basa. Talagang magkasakit sila. Pero sa pag try ko ng ano, yung mineral water, 25 pesos lang ang mga sisiw natin, talagang walang sipon. Kani si Nicole Esenso, welcome sa JJC Game Farm. Nagsimula sa backyard, simple ang pangarap, isang dasal, sana'y umangat. Ginapang sinika, bawat araw walang shortcut. Birada master ngayong kwento ng pag-angat. Birada master, ngayon pa more. Game fire, lagi on fire. From backyard to an open door, pangarap abot kamay, tuloy lang bro. Birada master, tiwala lang kaya mo to. mga master, kumusta? Hinaot? Okay ra ka? In today's episode, master, binyahin natin yung lungsod ng Sugod, Cebu, Barangay Bao, no? Oo, barangay Bao. Ating binisita ang manukan ni Nicole Estenso. Good morning, master. Good morning. Bati ka sa ating mga subscribers. Good morning sa lahat ng nanood. Magandang araw sa lahat. Ko po si Nicole Estenso. Simpleng magmamanok lang. Ito, ako ang may-ari ng farm at saka ako na din ang gumagawa ng lahat at trabaho ba. Ako nag-alaga mula sa breeding, sisiw hanggang conditioning, lahat-lahat na lang. Sa'yo Pati na. paghanap ng feeds. Nung una may partner ako pero sa isip-isip ko mas mabuti mag-isa lang tayo kasi kung anong gusto natin, magawa natin. Kailan ka nagsimula, master, na farm na talaga? Hindi pa gaanong matagal, year 2019. Nagsimula kami sa ano lang, backyard lang, pero nasa isip ko lang na pangarap ko lang magkaganito na farm. Kahit dahan-dahan lang, hindi biglaan kasi alam naman natin wala tayong ibang pinagkukunan ng income. Year 2019, naglaban ako sa Stagan, nanalo tayo, nag-champion tayo. Sa tingin ko okay ba? May nagtiwala sa akin. Dandahan na din. Hanggang ngayon, nag-serious breeding na ako year 2022 yata yon, 2021 ba? Hindi ka ba natakot, master, na mag-invest sa ganitong operation, mass production, ikaw lang yung mag-isa, wala kang partner, and napakalaki yung gastos ng pagpa-farm? Hindi ko na naisip yun na malugi kasi hindi naman ako nag-invest nito, kundi ang tiyaga ko lang ba, dahan-dahan lang. May sales ang manok, okay, makabili din tayo ng ganito, ganyan. Bloodline, pang-upgrade. Pang-upgrade. Tapos facility. Facility din kasi yun naman ang upgrade at facilities naman ang importante sa farm. Itong area, nasa ilang square meters? Ito medyo malaki ito, nagrenta tayo nito pero medyo malaki ito. 4.5 hectares to, lahat-lahat na. Lahat. Pero yung na-utilize mo, hindi. wala pa sa kalahati, no? Wala pa sa kalahati. Magkano yung renta dito? Per year lang, 15,000 per year. 15,000 per year. So, hindi ganong pressure, no? Hindi ganong pressure. Ano lang din, kumbaga ipon-ipon lang para pagdating sa panahon nating renta na, hindi na tayo maghanap ng pagrenta. Sasakit yung ulo. Sasakit. Medyo, this is 2 hours away from the city, man. Dito, ang shipment dito, walang problema, master. Kasi, halimbawa, may bibili ng isang box, dalawang box. Ako mismo ang pupunta ng city. Magsasakyan. Ano lang, marami namang dadaan ng mga sasakyan dyan. Commute. Commute na lang. Kasi mahal yung krudo ngayon. Mahal. Nung una pa 1,000, balikan na. Ngayon, wala na. Ngayon, pagpunta ko doon sa kung mag-commute lang ako, hindi abot ng 500. Oo. Tapos relax lang. Relax ka pa, pwede ka pang matulog. Oo. Kaya nasa isip ko, tapos may shipper naman tayo. Hindi naman ako mismo ang nag-ship. Yung shipper ko na. Ibigay ko na lang ang manok doon. Siya nang bahala doon. Si shipper yung kamit up mo. Oo, si shipper. Master, hands-on ka ba? No? Ikaw yung mainly yung... Ikaw lang dito? Oo. Lahat, no? Meeting. Tapos breeding, brooding, rearing, ranging. Sa'yo na lahat, conditioning. Pati paglinis lahat. Master, ano-ano yung mga
challenges na na-meet mo along the way, no, for the past years, and paano mo sila minodify, naiwasan ngayon? Nung una, galing tayo sa wala, kulang tayo sa facilities. Ang sisiyo natin, ipilit na lang ganitong lalagyan, feather picking, nagkasakit kasi hindi pa natin nakuha ang tamang gagawin para sa kanila. Sa 2 years na siguro, ang ginagawa ko, sa kuan ko, sa range ko, mas malaki ang part na mainit kumpara sa Malilim. dilim. O, kita mo naman, ang mga sisiyo natin, 2 months pa, talagang masigla. Malaki na. Oo. Ano lang, 1 week ako nag-brood, 1 week din nasa barn. Pagka 3 weeks, Labas na. labas na. Kahit maulan. Kahit maulan, init, wala na silang problema. Kung gusto nilang pa pumasok sa para Pwede. hindi sila pwede. Pero ang karamihan dito, talagang lalabas talaga sila, Kasi magtakbo-takbo. gusto man nilang maglaro sa ulan. Oo. Basa. Oo. Before ako mag-breeding, dapat may nakahanda na ako ba? Kumbaga, nakahanda ako mga gamot. Kung halimbawa, kagaya ng ulan-init, lagyan natin ng vitamins. Tapos, pagkatapos ng vitamins, 3 araw, 2 araw, 3 araw na naman na katulad dito. Ito. Antibacterial. Ito. Antibiotic. Antibiotic. Bigyan din natin. Saka, every 15 days ako magpurga sa mga sisiw. At sa water soluble naman, hindi hindi sila stress ba. Tapos umaga hanggang tanghali. Hapon plain water. Tapos mineral water din. Mineral water yung gamit. Oo, sa mga sisiw. Pero sa naka-cord, Wala na. Yung sa na tap water na? Tap water bakit na. yun yung konsepto mo na mineral water? Sa experience ko, mga 5 years ago, mahirap talaga magpalaki ng sisiw kung dito tap water lang. Talagang magkasakit, mag-ipot ng Basa. basa. Talagang magkasakit sila. Pero sa pag-try ko ng yung mineral water, 25 pesos lang. Ang mga sisiw natin talagang walang sipon. Saan ka magsisimula? Anong edad? Di old hanggang 4 months, 5 months. Mineral water? Mineral water. Pag cord, okay na. Na sila kasi matibay Hanggang na sila. nasa range sila, Sa range, yan. mga purified. Oo. ito master, malinis yung tubig kasi purified, no? Oo. Pero yung lupa, inaapakan nila, nangangingain sila sa lupa. Obserbasyon ko dito, nag-disinfect naman ako twice a month. Pero ang mga sisi wala namang inainda na sakit. Dati, yung hindi ka pa nag-purified water, Talaga, sumakit ang ulo. Mas malaki pa ang gastos sa gamot kumpara sa Patuka. sa patuka. Matali natin ang sisi o mga manok na. Pagtali natin, hindi katulad ng ganyan na mga pulang-pulang mukha, maganda ang balahibo. Tapos, isa doon, yung endurance talaga nila. Matagal talaga ang manok. Kung mula sisiyo hanggang paglaki, hindi sila nagkasakit. Ang nandito, 6 lang. Yung ginagamit ko sa red na mga John Bishop Kelso, Golden Boy, Black Kelso, White Lemon, Boston Roundhead, at saka yung Spangle ko na itong sa Black Kelso din. At saka may bagong Spartans Black. yung John Bishop, saan mo nakuha? Sa kaibigan ko lang, siya ang nakabili kay Kong Sani. Tapos breed siya. Tapos nagustuhan ko, trinay ko, nagustuhan ko, kaya ako na lang nagpatuloy. Hanggang ngayon, mga 3 years na siguro, mga 3 years na ginagamit namin dito sa farm. Talagang nagpapanalo din. Ano yung nagustuhan mo sa John Bishop Kelso? Mautak talaga. Timing, no? Timing. Tapos pugi. Oo. Pwedeng makipagsabayan sa sweater. Oo, pwedeng makisabayan sa sweater. May dalawa kang lalabas dyan. May wine red at saka may light red, no? Oo. Tapos yung paa, merong puti, meron ding mukhang yellowish. Oo. Pero sa throwback, master, may lalabas na Spangle, na yellow legs. Spangle. Yung puti mo na dark legged, anong line yan? Black Kelso na sila. Black Kelso? Oo. Bakit puti? Tapos Yung breed ko, White Lemon to Black Kelso, ilang beses ko binalik-balik sila. Kaya may nakita ako may medyo mga dirty leg ba. Simiba lang pero dirty leg. Kaya trinay ko.
may lumabas na babae na isa. Kaya sa ngayon, nagpapanalo naman sila, tapos nagustuhan ko ang kulay, ang hipo, talagang hipo, heavy bone talaga. Talagang ang ano lang, yung kulay lang talaga niya ang ano master, iba. Pero maghawak ka ng Black Kelso na yung authentic talaga ang kulay, at saka ito talagang magkatulad lang. Tapos ang palo nila parehong-pareho lang din. Angat, may power, at saka may utak. Talagang kung pwede isang first bako lang, kung pwede ano ka, Tapos ito, tapos na. Yan ang gusto nila ba. Tapos hindi sila maglaro-laro. Saan mo nabili yung or nakuha yung linyada na yan? Sa sa kay M&A. Oo, nakabili kami noon Black Kelso at saka White Lemon din. Merong ano no? Merong street comb. May street comb, may big comb, tapos yung yung talagang authentic na kulay na Black Kelso, may light side, may dark side. Kahit mga dark side, mga dark pa, or talagang lalabas sa ganun na kulay. Sa ngayon, mas marami na lang mas spangle na ako. Para iba naman tayo. Iba. Oo. Nakita ko yung kasing Golden Boy na binigay mo sa pare mo. Shout out kay Master Nick Rizon dyan sa Vancouver, Oo. Canada. Ang ganda ng style. Oo. Iba sa mga Golden Boy na nakita ko ba na ano kasi siya, timing siya, mautak na. Parang na ba, gifted na sila. Parang swerte tayo na nakabili tayo ng gano'n na line sa Golden Boy na hindi katulad ng iba, ng sugod. Iba talaga siya. Tapos maraming nananalo din sa kanila. Oo. Saan galing yan? Sa Red Game Farm din. Red. Oo. Authentic talaga yung nabili ko talaga. Tsaka yung una for F1 talaga nila. Parang asil talaga. Talagang bultong-bulto. Sa Golden Boy, tagang bultong-bulto. Tapos yung dito sa may Baywang ba? Oo. Kakaunti lang yung Oo, buhok, no? Oo. Yung kanilang balahibo, hindi siya parang ganun. Oo. Parang ganun lang yung Yun talaga. Ang kulay, halos magkatulad sila sa John Bishop lang. Oo. Kunti lang ang nila. diferensya. Hipo ng diferensya. Si Golden Boy to Golden Boy lang yung pinapaikot mo. Hindi mo in-outcross. Hindi ko na. Oo. Yung nag-try ako, John Bishop to Golden Boy, okay din. Ang gusto ko lang, sweater to sweater lang. 5K to Golden Boy, ganun lang. Laro, straight lang. Yung White Lemon, marami ding nakabili na satisfied din. Oo. Last year, may nakabili sa Bantayan, may nakabili. Nagpapanalo din, nag-solo champion sila, ganun. Oo. Yung White Lemon mo is white talaga? Or Hindi, meron ding may dalawang klase din. May semi-balang at saka may may plain white talaga. yung kanilang paa, yellow. Legs. Yellow legs. Pero minsan kahit natin, may lalabas talagang white leg. May white leg, no? Oo. Brainy. Brainy talaga. Yung Pero, station, na-improve mo na. lang, yung medium to low, medium lang talaga. Medium station. Oo. Sunerte lang tayo, mas malamang tayo sa panalo. Hindi naman tayo nag-champion. Pero at least lamang tayo sa panalo. Ito yung source of livelihood mo, pagmamano. Paano mo na i-sustain yung operation? Hindi biro yung gasto. Kahit ako nga, may talaga ako na source ng income, nag-aaray pa rin ako. Ang hindi lang magpaano gaano sa sugal, kita, mag-savings ng konti para sa kung halimbawa maubos na ang page, ganon, may makuha pa tayo. Oo. Materialis yearly. ba ang out mo or mga crosses pang Pwedeng, event? ang ko, hanggang 2-way lang ako master ko, 50-50 or 3/4 1/4, ganon, or saka straight, ganon lang ang pag-breed ko dito kasi ang 50-50 master sa intindi ko, pwede natin gamiting materialis. Oo. Ma-accept ka ba ng master, finance? Kung may gustong mag-finance sa'yo? Oo. Pwede finance. lang, pero hindi minsan lang ba? Hindi, Minsan lang. oo, kasi mas focus tayo sa breeding master. Pero 1 month to 2 months preparation talaga kasi hindi biro ang labanan ngayon. Oo. May alam Farm na. o backyard, talagang matindi. Hindi mo na pwedeng i-discount yung mga backyard ngayon kasi kahit backyard lang yung bumibili din sila sa ng mga magandang linyada. Ang master, if you don't mind, nasa magkano yung out mo sa mga stag ngayon?
Ang stag ko, kung halimbawa, itong pang material ko, 10,000 lang ang stag, oo. Oh. Paunahan lang, kung bilhin agad, okay, sa'yo na yan. Yung nasa range ngayon ng mga local banded, pag may gustong kumuha kasi na-descuido yung kanilang mga sisiw, gusto Oo. rin kuha. Pwede ba? Pwede. Ah. Walang problema. Nasa magkano yung Ang bitahan? ano ko, 1.5 per month ang lalaki ko. Ang Ang babae 900 per month. Oo. Mga master, yung mga nadisgrasya, yung mga pasisiw dahil sa bagyong Tino, no? Lahat ng mga meron na mga local bando dito, malaki na. Local national. Local national, no? Meron sila 1.5 per month. Oo. Kontakin nyo lang si Nicole sa kanyang Facebook. Oo. Lalagay ko yung Facebook niya dito, mga master. And master, ano na lang yung pinaka-advice mo sa mga nanonood ngayon na gustong mag-venture sa ating hilig? Isa lang ang maano ko, hindi biro ang pagmamanok. Katulad nito, nakawalagay na ng farm. Ang pagbenta na naman, kung mabenta, hindi lang pera ang hahawakan, kundi siya, kung mag-chat sa'yo, entertain mo, boss, bawa, nagkasakit ng ganito. Boss, ito lang ibigay mo, boss. Ito, boss, i-straight mo lang, boss. May guide ka rin ba? Hindi naman natin lahat ang maano natin, pero Entertain. pero kung pwede lang, dahanin pag maano sila para satisfied sila sa atin. Ang isa din, alam natin kung ano natin gawin pag point ng mga manok. Gagaya ng round head, hindi sila pwedeng gutumin. Talagang yun ang na-experience ko. Talagang gutumin mo, talagang run head talaga. Magiging runhead. Oo, yun ang na-experience ko. Sa sweater, kahit hindi pa mo pakainin ng buong araw, talagang ano siya, pero sa round head talaga. Kahit yung GBK, hindi mo pwede. hindi pwede yun. Ano talaga, dry na dry or walang kain, pigang-piga. Yung Black Kelso din. Ganun din. Salamat sa lahat nagsuporta at saka sa farm na Patronize. patronize. Oo. Sa lahat-lahat. Mga buyers salamat mo. Sa buyers, oo. Yung pamangkin mo na nakahawak ng kamera natin. Si pangalan nun? Sophia. Si Sophia. Thank you pala kay Sophia. Ayun mga master, I hope na meron naman kayong napulot kahit kaunting input sa ating balitaktakan. Walang iba yung may-ari ng JJC Game Farm dito sa Barangay Bao, lungsod ng Sugod, Cebu. Ating co-host for today, walang iba si Master Nicole Estenso. Birada, Master! Kani si Nicole Esenso, tagiya sa JJC Game Farm. Birada, Master. Okay, Master. Sige. Natataw, boss?